Nakikisakay lang daw ang BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa gulo sa Marawi ayon sa Armed Forces. Bumuo na ng Task Force Pigkawayan para paigtingin ang seguridad doon kasunod ng pagsalakay ng BIFF. Live mula sa Midsayap sa Cotabato, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, bagaman na may mga residente na nagsisibalikan sa mga barangay na naapektuhan ng gulo dyan sa Pigkawayan, Cotabato, ay may mga mangilan-ngilan namang mga residente ang nagsisibalikan at nagsisialisan dyan sa mga nasabing barangay sa takot na rin na baka raw sumiklab muli ang gulo. Mga sira-sirang gamit ang dinatna ng ilan sa mga nagsipag-uwian ng residente ng barangay Malagakit sa Pigkawayan, Cotabato. Lumikas sila noong Miyerkules ang sumalakay ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Isa sa mga bahay na pinagdiskitaan ang tirahan ito ng isang ginang na ang mister ay dating kafgu. Sa kabilang barangay naman ng Simsiman, nagsipag-uwian na rin ang ilang residente kahapon. Pero isang pamilya ang muling umalis sa kanilang bahay at nagdesisyong lumikas na lang pa Cotabato City. Tinamaan kasi ng mortar ang kanilang bubong. Mabuti na lang at nakalikas na sila nang mangyari ito. Tahimik man kami dito kung hindi sila nag-ano. Hindi sila pumapasok dito. Wala mang gulo itong area. Nung nakaalis na ang mga bandido, nadatna ng mga residente itong watawat ng Pilipinas na nakabaliktad. Yung pula nasa itaas. At pagdating nila, inayos na lang nila. Tapos nag-iwan ang mga bandido ng mensahe rito, Dinikit nila sa pader, ang sabi kahit saan humingi ng tulong si Duterte, hindi niya kami kayang ubusin. I am ISIS. Mag-ingat ka na Duterte, isusunod ka na namin kahit saan ka pa magtago, papatayin kita. Tapos naglagay pa sila ng capital letter ISIS, ISIS. Sa loob naman, ito kasing building na to, dito aaral, nagkaklase yung mga estudyanteng kinder. Gulo-gulo dito, yung mga gamit, kitang-kita na nakasabog lang dito sa lugar. Tapos meron silang iniwan pang mensahe dito, babasahin ko lang. Sabi, ito ang grupo ng ISIS, kasama rin namin ang nasa Marawi. Pero tingin ng AFP, nakikisakay lang ang BIFF sa ingay ng Maute Group. Wala kaming confirmation na napasok ng ISIS itong mga BIFF. Although ang ginagawa nito ay mere terrorism, kung makikita nyo naman, winasak yung mga bahay, nagnakaw, pumatay ng sibilyan na inosente. Pinoproject lang nila na may connection sila sa ISIS. But basically, ang tingin namin sa kanila, these are just local terrorists trying to generate sympathy. Bukod sa mga kababayan nating Muslim, doble raw ang takot ng mga Kristiyanong residente. Ang kapilyang ito, hindi sinanto ng mga BIFF, sinira pati ang mga imahe ng santo. Araw dito kami kasi may mga hayop din kami dyan na may farm din kami dito. May mga alaga din kami. Tapos gabi, punta kami ng Pigkawayan para safe din kami. Kinundina naman ng Archdiocese ng Cotabato ang ginawa ng BIFF sa mga gamit ng simbahan. Hinikayat nila ang mga Katoliko ng barangay Malagakit na magtulong-tulong na maibalik ang pagiging sagrado ng kapilya at ipagdasal ang pagkakaisa ng mga relihiyon. Nag-alay naman ng misa ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan para sa mga biktima ng krisis sa Marawi at sa naganap na pagsalakay ng BIFF sa Pigkawayan. Matapos ang misa, sabay-sabay na pinalipad ang mga puting lobo na may iba't ibang mensahe ng kapayapaan. Binuo na ang Task Force Pigkawayan para matutukan ng militar at pulisya ang seguridad ng mamamayan kasunod ng pagsalakay ng BIFF. Pati ang Moro Islamic Liberation Front o MILF kung saan galing ang ilan sa mga miyembro ng BIFF, nagpadala rin ng mga miyembro ng Task Force Itihad. Itinatag ng MILF ang Task Force Itihad noong nakaraang taon para tumulong sa mga lugar na apektado ng armed conflict. Nagpadala na rin ng karagdagang puwersa ang AFP sa Pigkawayan. Jessica, nakantabay pa rin ang lokal na pamahalaan, partikular ang PDR-RMC. Sinabi ng chairman na si Rolly Sakdalan na magbabantay sila 24 oras hanggang weekend ay patuloy nilang imomonitor ang mga barangay na pwede maapektuhan sakaling lumusob nga ang mga BIFF dahil sabi mismo ng mga residente ay nakikita sila sa Ligwasan Marsh at may mga paggalaw pa rin sa mga lugar na yan. Bagaman sabi naman ng AFP ay
nagdala na sila ng karagdagang puwersa sa mga lugar na sinasabing pwedeng puntahan pa ng mga grupo ng BIFF. Jessica? So sa ngayon, Cesar, hindi pa sila nakakatiyak na ligtas na ang kanilang lugar. Fluid pa o yung sitwasyon o pwede pang mangyari ang hindi inaasahan. Ganun ba yon? Jessica, pinapanalangin ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan na wag nang maulit yung nangyari nung Wednesday dahil talagang bigayan ng takot sa mga residente, sa mga opisyal dito. Although sabi naman ng AFP, kaya kanina nakita natin nagpadala ng dalawang truck batalyon yan para ipadala dyan sa mga barangay na pwedeng puntahan ng mga grupong BIFF. May mga intelligence reports silang natatanggap na nandyan pa lang sa paligid, although nailayo na dahil nga sa puwersa ng militar na pinadala sa mga lugar na yan. May mga naririnig din tayo base sa intel report na may ilang barangay din. Bukod pa dun sa 3 barangay na naapektuhan ng Wednesday ay may mga banta pa rin. Pero ayon naman sa lokal na pamahalaan at ng mga opisyal at ng mismong AFP, kumbaga maging alerto na lang ang mga residente. Although sanay naman daw sila sa mga ganitong mga pagkilos, mismong mga residente pangaraw ang nagsusumbong o nagsasabi sa AFP ng mga pagkilos ng mga kalabang grupo. Yun na lang din, maging alerto na lang, magdamag at patuloy naman daw nakaantabay ang AFP at ang lokal na pamahalaan para bantayan ang mga mamamayan dito sa North Cotabato. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Cotabato, Cesar Apolinario.